Kanina pa ako namumroblema mga madi kung anong uulamin namin ngayong hapunan. At bigla nilang sumagi sa isipan ko mga madi, bakit nga ba ako mamumroblema ng uulamin? Marami namang gulay dito sa paligid. So ayun nga mga madi, bigla ko na lang naisip, bakit nga ba hindi ako magluto ng puso ng saging dahil marami naman akong puso ng saging. Sa mga hindi pa nakakaalam, yung puso ng saging is nauulam yan mga madi. Kaya ito na nga mga madi, for the go na ang mga person mga madi. So habang naghihintay ako kay Kumaring Fee mga madi na kumuha ng panungkit ng puso ng saging, andito naman ako sa tanim ni Papa na sikwa. Talaga nakakatuwa namang tingnan mga madi dahil yung sikwa na tinanim ni Papa ay namunga na. Natutuwa ako mga madi dahil ang daming tanim na gulay ni Papa, pero at the same time mga madi malungkot naman ako dahil wala na siya. Sobrang proud ako sa Papa ko mga madi dahil napakasipag niya talaga magtanim ng mga gulay. Wap! Mahalugan ka ha? Wow, good job. Mo. Oops. Oh. Look at the view mga madi. Guwapa ka ang view. Ito ang kinagandahan dito sa probinsya mga madi. Pag wala kang pambiling ulam, maraming pwedeng uulamin sa labas ng bahay. Kung tamad ka naman magtanim mga madi, maraming tanim ang iyong Kumaring Marites doon sa kanyang bakuran at doon ka lang manghingi ng iyong uulamin. Kung sakaling hindi ka naman bibigyan mga madi, isa lang ang solusyon yan mga madi. Ibulgar mo ang kanyang sekreto para mamigay siya ng kanyang gulay. Charot. Pagkatapos nga naming manguha ng puso ng saging mga madi, agad akong umuwi dito sa bahay at hiniwa ko na siyang maninipis mga madi na pahaba. Pagkatapos ko siyang hiwain mga madi, binabad ko naman siya dito ng 30 minutes sa tubig na may asin at may suka para mawala ang kanyang mapakla na lasa mga madi at mawala yung mga dagta-dagta. Hindi mo na siya kailangan pakuluan mga madi, ganun lang ang inyong gawin para mawala ang kanyang dagta at mawala yung mapakla niyang lasa. Naghiwa na rin ako ng ahos at sibuyas mga madi habang binababad ko ng 30 minutes ang aking puso ng saging. At dahil wala naman ako magawa mga madi, habang hinihintay ko nakababad ang aking puso ng saging, ito naman mga madi, naglubo-lubo ako ng mais. Ito maglubo ng mais. Lambot na siya dahil tuyo na yung mais. Naman is ginagawa naming panggatong. Mula nung bata pa ako mga madi, nakasanayan ko ng kumain ng bigas na mais. Yes mga madi, ganyan po ang bigas namin dito sa probinsya dahil mas nakakatipid po ang mais. Pagkatapos nga ng 30 minutes mga madi, minikos-mikos ko na tong puso ng saging para matanggal yung kanyang tubig. Pagkatapos ko minikos-mikos ang puso ng aking ex mga madi, kaya ito nagsalang na rin ako ng kawali mga madi, ginisa ko na yung ahos at ang sibuyas. Nilagyan ko siya ng corned beef mga madi para mas sumarap pa ang puso ng aking saging, mas masarap pa kay Marites. Char. Gusto ko kasi mga madi, mas masarap pa sa akin yung aking niluto, kaya nilagyan ko na rin siya ng corned beef. Dahil napakahilig ko sa paminta mga madi, syempre nilagyan ko na rin siya ng paminta at iba pang seasonings at nilagyan ko na rin siya ng oyster sauce dahil meron po akong oyster sauce. Akala ko mga madi madami ang aking niluto, pero nung naluto na siya mga madi, lumiit na siya, kaya naisipan ko mga madi nalagyan siya ng sutanghon. Optional lang ito mga madi, pero kaunti lang kasi siya mga madi, kaya nilagyan ko na rin siya ng sutanghon para mas dumami siya. Kaya ito na nga mga madi, tapos na tayo magluto ng ating ginisang puso ng saging with sutanghon with corned beef. Pero feeling ko talaga mga madi, mas sasarap pa ito pag pure talaga na karne ang nilagay natin dito, hindi yung nasa lata lang. Ano pang hinihintay nyo mga madi? Kung hindi nyo alam kung anong uulamin nyo, nako, pumunta kayo sa paligid nyo mga madi or pumunta kayo doon sa tuggaran ni Marites, baka marami siyang tanim na gulay at makahingi ka doon. Salamat sa inyong panonood mga madi at magkita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye!